Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig, katotohanan, at katarungan. Sabi nila, ang kasinungalingan ay parang lason. Isang patak lamang nito ay sapat na para wasakin ang pinakamalinis na pangalan at durugin ang pinakamatatag na pangarap. Paano kung ang lason na ito ay nagmula sa mga taong pinagkakatiwalaan mo sa lugar na itinuring mo ng tahanan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Para kay Hiraya de la Cruz, ang hardin ng mga rosas ng Villa Esmeralda, ang kanyang paraiso. Dito, sa ilalim ng banayad na sikat ng araw sa umaga, tila nagiging ordinaryong dalaga lamang siya at hindi isang hamak na katulong. Ang bawat bulaklak na kanyang dinidiligan, ang bawat tuyong dahon na kanyang pinuputol, ay ginagawa niya ng may ngiti sa labi. Dito rin sa hardin na ito, sa ganitong oras, madalas niyang nasisilayan si Alon Montenegro. Hindi sila nag-uusap, isang simpleng tango lamang mula sa binata, habang nagkakape ito sa balkonahe ng kanyang silid, at isang mahiyaing nangiti naman mula kay Hiraya bilang tugon. Ngunit para sa kanya, ang mga sandaling iyon ay sapat na. Sapat na para magbigay kulay sa kanyang simpleng mundo. Si Sir Alon, ang tagapagmana ng mga Montenegro, ay hindi katulad ng ibang miyembro ng pamilya. May kabaitan sa kanyang mga mata, isang uri ng kalungkutan na tanging si Hiraya lang yata ang nakakakita. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga puting rosas, ang paborito ng yumaong ina ni Alon, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa itaas. Dahan-dahan siyang lumingon at gaya ng inaasahan, naroon si Alon, nakatayo sa balkonahe, hawak ang kanyang tasa. Ngumiti ito, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Gagantihan na sana niya ito ng isa ring matamis na ngiti nang biglang isang nakatutulig na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng buong Villa Esmeralda. Magnanakaw, may magnanakaw. Ang sigaw ay nagmula sa silid ng matriarka ng pamilya, si Doña Amorsola Montenegro. Natigil sa pagtibok ang puso ni Hiraya. Binitiwan niya ang hawak na gunting at, kasama ng iba pang mga kasambahay na nagmamadaling lumabas, ay napatakbo papasok sa mansyon. Isang kaba na hindi niya maipaliwanag ang biglang gumapang sa kanyang buong katawan. Pagdating sa engrandeng sala, naabutan nilang lahat na naroon na si Doña Amorsola, nanginginig sa galit. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol na sahig. Sa tabi niya ay ang kanyang anak na si Lino, ama ni Alon, na pilit siyang pinapakalma. Si Alon ay kararating lang din, baka sa mukha nito ang pag-aalala. Ano po ang nangyari, Doña Amorsola? Tanong ng kanilang mayordoma. Ang kwintas ko, sigaw ng matanda, ang daliri ay nanginginig. Habang nakaturo sa kanyang leeg, ang esmeraldang kwintas na pamana pa ng aking ina. Ninakaw. Ang mga salitang iyon ay nagdulot ng takot sa lahat ng naroon. Ang bawat kasambahay ay napayuko. Hindi magkanda-ugaga kung ano ang gagawin. Alam ng lahat kung gaano kahalaga ang kwintas na yon sa matanda. Hindi lamang dahil sa presyo nito, kundi dahil ito ang simbolo ng kapangyarihan ng kanilang angkan. Iginuhit ng mga mata ni Doña Amorsola ang bawat mukha ng mga katulong, tila isang agilang naghahanap ng kanyang biktima. At ang mga mata niyang iyon ay huminto kay Hiraya. Nanlamig ang mga kamay ni Hiraya. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang malaking tipak ng yelo. Bakit po sa akin kayo nakatingin? Halos pabulong niyang tanong. Ikaw ang huling pumasok sa aking silid kaninang umaga para maglinis, mariing sabi ni Doña Amorsola. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng akusasyon. Walang ibang gumalaw sa mga gamit ko. Pero Doña, hindi ko po magagawa yon. Depensa ni Hiraya, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo
sa kanyang mga mata. Malinis po ang konsensya ko. Halughugin ang kanyang kwarto. Utos ng matanda sa dalawa pang gwardiya, hindi pinapansin ang pagmamakaawa ni Hiraya. Sinubukan ni Alon na mamagitan. Lola, teka lang. Baka naman po nagkamali lang kayo ng lagay. Huwag naman nating biglain si Hiraya. Ngunit isang masamang tingin mula sa kanyang lola ang nagpatahimik sa kanya. Huwag kang makialam dito, Alon. Ito ay usapin ng pamilya at ng isang ahas na pinatuloy natin sa ating pamamahay. Dinala si Hiraya ng mga gwardiya patungo sa maliit niyang silid sa likod bahay. Ang bawat hakbang ay parang pabigat ng pabigat. Sinundan sila ng buong sambahayan. Iyon ang pinakamasaklap na kahihiyan na naranasan niya sa buong buhay niya. Walang habas na hinalughog ng mga gwardiya ang kanyang munting aparador. Inihagis ang kanyang iilang pirasong damit sa sahig. Binuksan ang maliliit niyang kahon na naglalaman ng mga alaala mula sa kanyang mga magulang. At doon, sa ilalim ng kanyang unan, isang bagay ang kinuha ng gwardiya. Isang mumurahing panyulitong tela. Nang buksan ito, isang maliit na hikaw na may batong esmeralda ang nahulog mula rito. Isang piraso mula sa nawawalang kwintas. Isang malakas na gasp ang narinig mula sa mga kasambahay. Gumuho ang mundo ni Hiraya. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay basag na sa pag-iyak. Alam niyang itinanim lang ito roon. Alam niyang pinagplanuhan ang lahat. Ngunit sino ang maniniwala sa kanya? Isang hamak na katulong laban sa makapangyarihang Doña Amorsola? Dinala siya pabalik sa sala. Ipinakita sa lahat ang hikaw. Ano ngayon ang masasabi mo, ha? Sigaw ni Doña Amorsola. Lumapit ito sa kanya at sa harap ng lahat, sa harap ni Alon, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Ang sakit at ang kahihiyan ay tila bombang sumabog sa kanyang pagkatao. Napahawak siya sa kanyang pisngi, ang mga luha ay malayang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Sa gitna ng nanlalabo niyang paningin, hinanap niya ang mga mata ni Alon. Nakita niya ang gulat, ang galit, at ang kawalan ng magawa sa mukha ng binata. Walang utang na loob. Pinalamon ka namin, binigyan ng tirahan, tapos ganito ang isusukli mo sa amin? Pagnanakaw? Patuloy na sigaw ni Doña Amorsola. Tumawag kayo ng pulis, ipakulong ang babaeng yan. Habang hinihintay ang mga pulis, walang sino man ang lumapit sa kanya. Ang mga kasamahanan niya sa trabaho na dati niyang kaibigan ay nakayuko lang. Takot madamay. Tanging ang mga mata lamang ni Alon ang nanatiling nakatitig sa kanya. Isang tingin na puno ng sakit at pagsusumamo. Nang dumating ang mga pulis at pinusasa ng kanyang mga kamay, hindi na siya pumalag. Para saan pa? Tapos na ang lahat. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang dangal, lahat ay nawasak sa isang iglap. Habang hinihila siya palabas ng mansyon, muli siyang lumingon. Nakita niya si Alon na sumisigaw. Sinusubukang habulin sila. Lola, hindi niya magagawa yan. Pakinggan niyo muna siya. Ngunit ang malakas na pagsara ng pinto ng police mobile ang naging huling tunog na kanyang narinig, kasabay ng tuluyang pagguho ng kanyang pag-asa. Ang unang gabi ni Hiraya sa kulungan ay ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Ang malamig na semento ng sahig ay tila gumagapang sa kanyang mga buto, ngunit hindi nito matatalo ang panlalamig na dulot ng takot at kahihiyan sa kanyang puso. Nakaupo siya sa isang sulok ng maliit at masikip na selda, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod habang pilit na tinatakpan ng kanyang tainga mula sa mga tunog ng bilangguan, ang pag-iyak ng isang kasamahan, ang halakhak ng mga guwardiya, ang walang tigil na pagpatak ng gripo sa pasilyo. Bawat tunog ay tila isang paalala ng kanyang bagong katotohanan. Hindi na siya ang Hiraya na nag-aalaga ng mga rosas.
Hindi na siya ang dalagang may mga simpleng pangarap. Ngayon, isa na siyang bilanggo, isang akusadong magnanakaw. Sa gitna ng dilim, ang tanging nagbibigay liwanag sa kanyang isipan ay ang alaala ng mga mata ni Alon. Ang pag-aalala, ang galit, ang kawalan ng magawa na nakita niya sa mga yon bago siya kinaladkad palayo. Hindi siya nito hinusgahan. Sa isang saglit, naramdaman niyang naniwala ito sa kanya. Ngunit ang alaala ring iyon ang nagdudulot ng kirot. Kahit pa maniwala ito, ano ang magagawa nito laban sa sarili niyang lola? Isa rin itong Montenegro. At siya, si Hiraya, ay isang hamak na utusan lamang. Nakatulog siya sa pagitan ng mga hikbi at nagising sa malakas na tunog ng bakal na bumubukas. Isang gwardiya ang nakatayo sa labas ng rehas. De la Cruz, may bisita ka. Napakunot ang noo ni Hiraya. Sino naman ang bibisita sa kanya? Wala siyang pamilya sa probinsya. Wala siyang kaibigan na may lakas ng loob na suwayin ang mga Montenegro. Sa sino po? Nanginginig niyang tanong. Abogado raw. Walang ganang sagot ng gwardiya. Bilisan mo. Abogado? Lalo siyang naguluhan. Saan naman siya kukuha ng pambayad sa isang abogado? Dinala siya sa isang maliit na silid na may isang mesa at 2 silya lamang. Nakaupo roon ang isang babae. Nakatalikod sa kanya. Bata pa ito, base sa tindig. Nakasuot ito ng simpleng blusa at itim na pantalon. Malinis, pero hindi mamahalin. Ang buhok nito ay nakapusod ng maayos. Nang humarap ito, nakita ni Hiraya ang isang mukhang hindi niya inaasahan. Ang babae ay mukhang kaedad niya lamang. Mayroon itong matatalim ngunit determinadong mga mata. Hindi ito ang uri ng abogado na nakikita niya sa telebisyon. Mga mayayaman, makapangyarihan, at may edad na. Ang babaeng ito ay mukhang simple, halos nones sa paningin. Maupo ka, Ms. De la Cruz, sabi ng babae. Ang boses ay kalmado ngunit matatag. Itinuro nito ang silya sa kanyang harapan. Sumunod si Hiraya. Ang kanyang mga kamay na nakaposas ay pinatong niya sa kanyang kandungan. Sa sino po kayo? Bakit po kayo narito? Inilahad ng babae ang kanyang kamay. Ako si Attorney Sinag David. Narito ako para tulungan ka. Hindi inabot ni Hiraya ang kamay nito. Tinitigan niya lang ito nang may pagdududa. Salamat po, attorney, pero wala po akong pera. Wala po akong pambayad sa inyo. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at kawalan ng pag-asa. Isa lang po akong katulong. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Attorney Sinag. Alam ko. At hindi ako humihingi ng bayad. I will handle your case, pro bono. Mas lalong nagtaka si Hiraya. Isang libreng abogado? Sa panahon ngayon. Bakit po? Bakit niyo po ako tutulungan? Hindi niyo naman po ako kilala. Sumandal si Sinag sa kanyang upuan at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang mga mata nito ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Ang lahat ng sakit at takot na nararamdaman niya. Dahil naniniwala akong nagsasabi ka ng totoo. Simpleng sagot nito. At dahil alam ko kung gaano kalupit maglaro ang mga Montenegro. Natigilan si Hiraya sa huling sinabi nito. Paano ako magbabayad? Muli niyang tanong, halos pabulong na. Wala akong maibibigay sa inyo kahit manalo pa tayo. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Sinag David. Isang nangiting hindi masaya, kundi puno ng kahulugan. Tumingin ito sa mga mata ni Hiraya. At sa pagkakataong yon, naramdaman ni Hiraya ang bigat ng bawat salitang bibitawan nito. Hustisya ang kabayaran, Hiraya. Mariing sabi ni Sinag. May utang na loob ako sa hustisya at balak kong singilin iyon sa pamamagitan ng kaso mo. Hindi maintindihan ni Hiraya ang lahat ng ibig sabihin nito, ngunit may kung anong kuryente ang dumaloy sa kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, mula nang isinuot sa kanya ang posas,
Isang maliit na ningas ng pag-asa ang sumiklab sa loob ng kanyang dibdib. Ang babaeng ito, na galing sa kung saan, ay nagsasalita ng may kakaibang bigat at kumbiksyon. Tumayo na si Attorney Sinag David. Hudyat na tapos na ang kanilang pag-uusap. Pag-isipan mo, pero huwag mong tagalan. Ang bawat oras na pinalilipas mo rito ay isang oras na lamang para sa kanila na ibaon ka ng mas malalim, sabi nito habang inaayos ang kanyang mga gamit. Bago ito tuluyang tumalikod para umalis, huminto ito at muling lumingon kay Hiraya. Ang kanyang boses ay mas mahina na ngayon, halos isang bulong na puno ng misteryo. Kilala ko ang mga Montenegro. Mas kilala ko sila kaysa sa inaakala mo. At sa mga salitang yon, iniwan nitong nakatulala si Hiraya. Hawak ang isang sinulid ng pag-asa na hindi niya alam kung saan magmumula. Ngunit ngayon ay mahigpit niyang pinanghahawakan. Ang pagsara ng pinto ng police mobile ay parang isang malakas na sampal sa mukha ni Alon Montenegro. Nanatili siyang nakatayo roon sa gitna ng malawak na hardin ng Villa Esmeralda. Habang dahan-dahang nawawala sa kanyang paningin ang sasakyang naglalaman ng babaeng nagpatibok sa kanyang puso sa paraang hindi niya inaasahan. Ang huling imahe ni Hiraya, ang mga matang puno ng luha at pagtataka, ang posas sa kanyang payat na mga kamay, ay tila isang kutsilyong bumaon ng malalim sa kanyang dibdib. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura patungo sa kanyang lalamunan. Galit sa kanyang lola, galit sa kanyang ama, at higit sa lahat, galit sa kanyang sarili. Bakit siya nanatiling tahimik? Bakit hinayaan niyang mangyari iyon? Hindi na siya nag-isip pa. Mabilis siyang tumalikod at nagmarcha pabalik sa loob ng mansyon. Ang bawat hakbang ay mabigat sa determinasyon. Dumiretso siya sa lugar kung saan alam niyang matatagpuan ang sentro ng kapangyarihan. Sa pamamahay na ito, ang lumang aklatan. Naabutan niya si Doña Amorsola na kalmadong nagbubuhos ng tsaa sa kanyang tasa. Tila walang nangyaring kaguluhan. Lola, tawag ni Alon. Ang kanyang boses ay pigil, ngunit may diin. Ibinaba ng matanda ang tsaa at tumingin sa kanya. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Ano iyon, Alon? Tapos na ang drama. Nahuli na ang magnanakaw. Hindi siya magnanakaw, mariing sabi ni Alon. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Kilala ko si Hiraya. Hindi niya kayang gawin ang ibinibintang ninyo. Isang maliit at mapanlibak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Amorsola. At ano ang alam mo sa mga taong tulad niya? Ipinanganak silang mahirap at mamamatay na mahirap. Para sa kanila, ang pagnanakaw ay isang paraan lamang para mabuhay. Huwag kang maging musmos, apo. Hindi ito tungkol sa pagiging musmos, Lola. Ito ay tungkol sa katarungan. Sigaw ni Alon, hindi na napigilan ang sarili. Walang katibayan. Ang tanging ebidensya ay isang hikaw na bigla na lang sumulpot sa ilalim ng unan niya. Hindi ba kayo nagtataka? Tumayo ang matanda. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na hindi matitinag. Ang tanging katibayan na kailangan ko ay ang pangangalaga sa pangalan ng pamilyang ito. Ang babaeng iyon ay isang kahihiyan, isang banta, at tinanggal ko na siya. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. At kung patuloy kang makikialam dito, sisiguraduhin kong hindi lang sa kulungan magtatapos ang kanyang pagdurusa. May kapangyarihan akong gawing impyerno ang buhay niya kahit saan man siya magpunta. Naiintindihan mo ba ako? Ang banta ay malinaw. Tinitigan ni Alon ang kanyang lola. At sa unang pagkakataon, nakita niya hindi ang isang mapagmahal na kamag-anak, kundi isang halimaw na kayang gawin ang lahat para sa kapangyarihan. Walang salitang lumabas sa bibig ni Alon. Tumalikod siya at iniwan ang aklatan, dala ang bigat ng pagbabanta ng kanyang lola.
Ang sunod niyang pinuntahan ay ang opisina ng kanyang ama, si Lino Montenegro. Naabutan niya itong nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa kawalan, may hawak na baso ng alak. "Itay," halos pakiusap na sabi ni Alon. "Kailangan nating gawin ang isang bagay. Hindi tama ito mo. Alam ninyong hindi tama ito." Napabuntong hininga ng malalim si Lino, hindi man lang tumingin sa kanya. "Alon anak, may mga bagay na mas mabuting hayaan na lang." "Hayaan na lang?" "Itay, ipinakulong natin ang isang inosenteng tao." "Paano ka nakakasiguro?" tanong ng ama. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang mga mata ay pagod at walang laban. "Ang lola mo na ang nagdesisyon. Para sa kapakanan ng pamilya, mas mabuting manahimik na lang tayo." "Pamilya? Anong klaseng pamilya tayo kung kaya nating sirain ang buhay ng iba para lang sa pangalan natin? Sundin mo na lang ang lola mo, Alon." Pinal na sabi ni Lino, sabay tungga sa kanyang alak. "Para sa ikabubuti ng lahat." Iyon na yon, ang pader na bumangga sa kanya. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Alon na nag-iisa siya sa laban na ito. Ang kanyang lola ang kalaban. Ang kanyang ama ay isang duwag. Puno ng determinasyon, bumalik siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang isang kaibigan niyang abogado. Hindi ang abogado ng pamilya, kundi isang personal na kaibigan na mapagkakatiwalaan niya. "Marco, kailangan ko ng tulong mo," sabi niya sa kabilang linya. "Magkano ang piyansa para sa kasong qualified theft? Gagamitin ko ang personal savings ko. Ihanda mo na. Kailangan kong mailabas ang isang tao. Ngayon din." Kinahapunan, matapos ang ilang oras ng pag-aayos, natanggap ni Alon ang balitang malaya na si Hiraya. Nagmaneho siya papunta sa presinto, ngunit ipinarada niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na eskinita. Malayo sa mga mata ng tao, hindi siya maaring makita. Ilang minuto siyang naghintay at sa wakas, nakita niya itong lumabas. Mag-isa. Tumingin si Hiraya sa kaliwa, sa kanan. Tila hindi alam kung saan pupunta. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko sa bigat ng kahihiyan. Mukha siyang isang basag na manika. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan. Bago pa man makalayo si Hiraya, hinawakan niya ito sa braso anamwa at marahang hinila papasok sa isang madilim na pasilyo sa pagitan ng dalawang gusali, malayo sa sinumang makakakita. Gulat na napasigaw si Hiraya, ngunit nang makita siya nito, ang takot sa mga mata nito ay napalitan ng pagkalito. "Sir Alon?" Hindi siya sumagot. Walang salitang makapaglalarawan sa bugso ng emosyon sa kanyang dibdib. Sa isang iglap, binitiwan niya ang braso nito at niyakap ito ng mahigpit. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang amoy ng kawalan ng pag-asa at takot. Naramdaman niyang nanigas ang katawan ni Hiraya sa kanyang mga bisig, ngunit maya-maya pa ay naramdaman din niya ang marahang panginginig nito, isang tahimik na pag-iyak. "Patawarin mo ako," bulong niya. "Patawad, Hiraya." Humiwalay siya ng bahagya. Hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Pinunasan niya ang mga luha nito gamit ang kanyang hinlalaki. At sa gitna ng dilim at ng kanilang mga naghahalong hininga, idinikit niya ang kanyang labi sa noo nito. Isang halik na mabilis, magalang, ngunit puno ng lahat ng hindi niya masabi. Isang halik na nagsasabing, "Naniniwala ako sa'yo." Isang halik na nangangako ng kalayaan. Mabilis siyang lumayo. Alam na hindi sila maaaring magtagal. Ang bawat segundo ay isang panganib. "Mag-iingat ka, Hira." Halos pabulong niyang sabi. Ang boses ay apurado. "Gagawin ng lola ang lahat para sirain ka." At bago pa man makasagot si Hiraya, bago pa man maintindihan nito ang lahat, tumalikod na si Alon at mabilis na naglakad palayo, pabalik sa anino. Iniwan si Hiraya na nakatayo roon. Malaya ngunit litong-lito, may daladalang isang babala.
at ang alaala ng isang hindi inaasahang halamang halik. Ang tanggapan ni Attorney Sinag David ay malayo sa karangyaan ng Villa Esmeralda. Ito ay isang maliit na silid sa ikalawang palapag ng isang lumang gusali sa bayan. Ang amoy ng mga datihang libro at papel ay nanunuot sa hangin. Ang mga gamit ay simple lamang, isang mesang gawa sa kahoy, 2 silya, at isang estanteng puno ng mga makakapal na aklat batas. Ngunit sa kabila ng kasimplehan nito, mayroong kaayusan. Ang lahat ay nakalagay sa tamang lugar, isang testamento sa pagiging organisado ng abogadong nagmamay-ari nito. Dito ginugol ni Hiraya ang mga sumunod na araw matapos siyang makalaya. Ang munting pag-asang ibinigay sa kanya ni Sinag ay unti-unti niyang dinidiligan. Sama-sama nilang binalikan ang bawat detalye ng mga pangyayari. Isinulat ang bawat posibleng anggulo ng depensa. Ang pinakamalaking problema natin ay wala tayong ebidensya, sabi ni Sinag isang hapon habang nakatitig sa whiteboard na puno ng kanilang mga sulat. Ang salita mo laban sa salita ni Doña Amorsola, at sa mundong ito, Hiraya, mas mabigat ang timbang ng salita ng isang Montenegro. Paano po kung bumalik tayo sa villa? Mungkahi ni Hiraya, nanginginig ang boses. Baka may makita tayong ebidensya, isang kamera na nakatago, o baka may makakausap tayong ibang kasambahay na handang tumestigo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Sinag. Subukan natin, pero huwag kang aasa. Kinabukasan, lakas loob silang nagpunta sa Villa Esmeralda. Ngunit hindi pa man sila nakakalapit sa dambuhalang gate na bakal, hinarang na sila ng mga gwardiya. Bawal po kayong pumasok, sabi ng isa. Ang muka ay walang emosyon. May karapatan ng kliyente ko na kumuha ng kanyang mga personal na gamit. Matatag na sabi ni Sinag, ipinakita ang kanyang ID bilang abogado. At narito kami para magsiyasat. Ang utos po ni Doña Amorsola ay malinaw, sagot ng gwardiya, hindi man lang tuminag. Si Hiraya de la Cruz ay hindi na maaaring tumapak pa sa lupain ng mga Montenegro. Ang kanyang mga gamit ay ipinadala na sa basurahan, kung saan siya nababagay. Ang mga salita ay tumago sa puso ni Hiraya na parang mga bubog. Ang huling hibla ng kanyang pagkatao na naiwan sa lugar na yon, ang kanyang mga damit, ang mga litrato ng kanyang mga magulang ay itinapon na parang basura. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Yumuko siya, ayaw ipakita ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Sinag ang kanyang balikat. Tara na, Hiraya. Wala tayong mapapala rito. Habang sila'y papalakad palayo, naramdaman ni Hiraya na may mga matang nakamasid sa kanila mula sa isa sa mga bintana sa itaas. Hindi niya masigurado, ngunit tila anino yon ni Doña Amorsola, isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Ang paghahanap ng hustisya ay may kasamang pangangailangan sa araw-araw. Naubos na ang kakarampot na ipon ni Hiraya. Sinubukan niyang maghanap ng trabaho. Nag-apply siya sa isang karinderya, bilang labandera, bilang tagalinis sa isang maliit na tindahan. Sa una, palagi siyang tinatanggap dahil sa kanyang magalang na kilos at masipag na anyo. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, pareho ang nangyayari. Makalipas ang isang araw o dalawa, tatawagin siya ng amo niya. Pasensya ka na, Hija. Sasabihin nito, hindi makatingin ng diretso. Hindi ka na pala namin kailangan. Laging may aninong sumusunod sa kanya. Isang lalaking hindi niya kilala. Laging nakatayo sa kabilang kalsada. O nakaupo sa isang sulok, nagmamasid. Ang presensya nito ay isang malinaw na mensahe. Kahit malaya si Hiraya, hawak pa rin siya sa leeg ng mga Montenegro. Isang hapon, habang namimili siya ng gulay sa palengke, gamit ang huling pera sa kanyang bulsa, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Hira. Paglingon niya, nakita niya si Elon.
Nakasuot ng simpleng t-shirt at baseball cap, sinusubukang magtago sa karamihan. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Hiraya. Ang alaala ng halik nito sa kanyang noo ay sariwa pa rin. "Sir Alon," mahina niyang sabi, "kamusta ka na?" Tanong nito, bakas sa boses ang tunay na pag-aalala. "Nabalitaan ko ang tungkol sa paghahanap mo ng trabaho. Patawarin mo ako. Kasalanan ko ito." "Wala po kayong kasalanan." Mabilis na sagot ni Hiraya, kahit alam niyang hindi iyon totoo. "Hira, tanggapin mo to," sabi ni Alon, at may mabilis na isinilid sa bayong na dala ni Hiraya. "Para sa mga pangangailangan mo, huwag kang mag-alala. Hindi ito galing sa pondo ng pamilya. Pera ko to." Bago pa man makasagot si Hiraya, mabilis na itong tumalikod. "Mag-iingat ka palagi," pahabol nito, at naglaho na sa gitna ng maraming tao. Nanginig ang kamay ni Hiraya habang kinakapa ang laman ng kanyang bayong. Isang makapal na sobre. Nang silipin niya, nakita niya ang isang malaking halaga ng pera. Ngunit sa halip na gumaan ang kanyang loob, isang matinding kirot at kahihiyan ang kanyang naramdaman. Ang perang ito ay hindi tulong. Ito ay awa. Ito ay isang paalala na siya ang kawawa, ang pulubi. At si Alon ang prinsipe na nag-aabot ng limos. Puno ng determinasyon, hinanap niya si Alon. Nakita niya itong pasakay na sa kanyang kotse sa di kalayuan. Tumakbo siya, hindi alintana ang mga taong nababangga. "Sir Alon!" sigaw niya. Lumingon ito, gulat. Inabot ni Hiraya ang sobre. "Hindi ko po kailangan to," sabi niya. Ang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at sakit. "Salamat po sa pag-aalala, pero hindi ko kailangan ng awa ninyo, Sir Alon." "Hindi ito awa, Hira. Tulong ito. Pareho lang po yon." Git ni Hiraya, ang mga luha ay nagbabadyang tumulo. "Ang kailangan ko po ay katarungan, hindi pera. Ang kailangan ko ay patunayan na hindi ako magnanakaw. Kung gusto niyo po talagang tumulong, tumestigo kayo para sa akin." Natigilan si Alon. Ang sakit at katotohanan sa mga salita ni Hiraya ay tumama sa kanya. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mabilis na click ang kanilang narinig. Sabay silang napalingon sa pinanggalingan ng tunog. Sa kabilang kalsada, isang lalaki ang mabilis na nagbaba ng isang kamera at nagmamadaling naglakad palayo. Ang kanilang pagtatalo, ang pag-aabot ng sobre, ang galit sa mukha ni Hiraya, at ang pagkagulat sa mukha ni Alon, lahat ng yon ay nakuha sa isang litrato. Isang litratong tiyak na gagamitin laban sa kanila. Habang si Hiraya ay abala sa pakikipaglaban sa mga anino sa labas, si Sinag David naman ay abala sa paghuhukay ng mga multo ng nakaraan. Ang kanyang maliit na opisina ay nagiging kanlungan niya tuwing gabi. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, ang mesa niya ay napupuno ng mga lumang dokumento, mga kinopyang artikulo mula sa mga lumang dyaryo, at mga legal na papel na may kaugnayan sa pamilya Montenegro. Hindi niya hinahanap ang katotohanan sa kaso ni Hiraya. Alam na niya iyon. Ang hinahanap niya ay isang bagay na mas malalim. Isang bitak sa perpektong pader na itinayo ng mga Montenegro sa loob ng maraming dekada. Isang gabi, habang binabasa ang isang lumang artikulo tungkol sa isang charity event ng mga Montenegro, 20 taon na ang nakalipas, isang pangalan ang pumukaw sa kanyang atensyon. Eloisa Montenegro, ang yumaong asawa ni Lino at ina ni Alon. Kaunti lamang ang nakasulat tungkol sa kanya, laging nasa anino ng kanyang biyenan na si Doña Amorsola. Ngunit may isang linya sa artikulo na tumatak sa isip ni Sinag, kilala sa kanyang simpleng pamumuhay at sa kanyang pagiging malapit sa mga tauhan ng Villa Esmeralda. May kung anong kumirot sa puso ni Sinag, ang kanyang ina, si Teresa David, ang dating punong abala o mayordoma ng Villa.
Kung malapit si Ginang Eloisa sa mga tauhan, siguradong naging malapit din ito sa kanyang ina. Kinuha ni Sinag ang kanyang telepono at nagsimulang maghanap ng mga lumang talaan. Gamit ang kanyang kaalaman sa batas, nakakuha siya ng access sa ilang mga pampublikong dokumento. At doon niya natuklasan ang isang bagay na kaduda-duda, ang death certificate ni Ginang Eloisa. Ang nakasulat na sanhi ng kamatayan, cardiac arrest due to a sudden fall, atake sa puso dahil sa biglaang pagkahulog. Para sa isang babaeng nasa early 30s at walang record ng anumang sakit sa puso, ito ay kahina-hinala. Kinabukasan, nag-iwan siya ng mensahe para kay Hiraya na may aasikasuhin lamang siya. Nagmaneho si Sinag patungo sa isang malayong baryo sa labas ng syudad. Isang lugar na tila napag-iwanan na ng panahon, kung saan ang mga bahay ay yari pa sa kahoy at ang mga kalsada ay maputik. Ito ang lugar kung saan niya huling natunton ang tirahan ng isang matandang hardinero na nagtrabaho sa Villa Esmeralda sa loob ng halos 40 taon, si Mang Carding. Naabutan niya itong nag-aalaga ng kanyang mga manok sa bakuran. Isang matandang lalaki na hukot, na ang likod at kulubot na ang balat, ngunit may talas pa rin sa mga mata. Mang Carding? Magalang na tawag ni Sinag. Tumingin ito sa kanya ng may pagtataka. Sino ka, Hija? Ako po si Sinag David, isang abogado. Nang marinig ang salitang abogado, agad na nagbago ang anyo ng matanda. Ang kanyang mga mata ay napuno ng takot at pag-iingat. Wala akong kailangan sa abogado. Umalis ka na. Tumalikod na ito. Sandali lang po. Pigil ni Sinag. Hindi po ako narito para sa inyo. Narito po ako para sa nanay ko. Huminto si Mang Carding. Dahan-dahan itong lumingon. Sino ang nanay mo? Si Teresa David po, ang dating mayordoma ng Villa Esmeralda. Ang pangalang iyon ay tila isang malakas na sampal sa matanda. Nanlaki ang kanyang mga mata at isang emosyong hindi mabasa ni Sinag, pagkagulat, awa, takot, ang gumuhit sa kanyang mukha. Teresa, halos pabulong na sabi nito. Matagal na panahon na. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko lang po sanang malaman kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Bakit siya bigla na lang umalis? Umiling si Mang Carding. Huwag mo nang buksan ang nakaraan, Hija. Mapanganib. Ang mga Montenegro, hindi sila ordinaryong kaaway. Kaya ko pong protektahan ang sarili ko. At kayo rin po. Giit ni Sinag. Kailangan ko lang malaman ang totoo. Tinitigan siya ng matanda. Sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Tila may hinahanap ito sa kanyang mga mata. Sa huli, kinuha ni Sinag ang isang lumang litrato mula sa kanyang pitaka. Isang kupas na larawan ng isang batang babae na masayang karga-karga ng kanyang ina. Ito po kami, sabi ni Sinag. Kinabahan si Mang Carding nang makita ang litrato. Si Tessie, kamukhang-kamukha mo siya. Nang paggamit ng palayaw ng kanyang ina, ay nagpatunay na kilala nga nito si Teresa. Bumuntong hininga ang matanda. Tila sumusuko na. Pumasok ka, sabi nito. Sa loob ng munting bahay, sa ibabaw ng isang tasang kape, nagsimulang magkwento si Mang Carding. Hindi nagkakasundo si Doña Amorsola at ang asawa ni Sir Lino, si Ginang Eloisa panimula nito. Ayaw ni Doña kay Ginang Eloisa dahil hindi ito galing sa pamilyang kasing yaman nila. Para kay Doña, si Ginang Eloisa ay isang rebelde at ang pinakamalapit na kaibigan ni Ginang Eloisa sa loob ng mansyon, ang nanay mo, si Teresa. Nakinig ng mabuti si Sinag. Masyado daw matigas ang ulo ni Ginang Eloisa. Palaban. Patuloy ng matanda. Ang mga mata ay nakatingin sa malayo. Inaalala ang nakaraan. Katulad mo, Hija. Ganyan-ganyan ka rin kung tumitig. Isang araw, nagkaroon sila ng malaking pagtatalo. Pagkatapos noon,
Nahulog daw si Ginang Eloisa sa hagdanan. Patay. Sabi nila, aksidente. Pero may mga narinig kami na tinulak daw siya. Nanlamig ang buong katawan ni Sinag. Ang nanay mo ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan, sabi ni Mang Carding. Sinubukan niyang ipaglaban si Ginang Eloisa, pero tinakot siya ni Donya. Pinagbintangan din siya ng pagnanakaw para walang maniwala sa kanya. Isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Ang sabi sa amin, umuwi na raw sa probinsya, pero alam naming lahat na pinalayas siya. O mas malala pa. Tumayo si Mang Carding at may kinuha sa ilalim ng kanyang papag. Isang maliit at maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Bago siya tuluyang umalis sa villa, sabi ng matanda habang inaabot ang kahon kay Sinag, lihim na ibinigay ito sa akin ng nanay mo. Ang sabi niya, Carding, itago mo. To, darating ang araw, babalikan ito ng anak ko. At kapag dumating ang araw na yon, ibigay mo lang daw ito sa'yo kapag handa ka nang malaman ang buong katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Sinag habang hawak ang kahon. Ang kahon na ito ay isang tulay patungo sa kanyang nakaraan, isang susi sa lahat ng kanyang mga katanungan. Ano po ang laman nito? Tanong niya. Hindi ko alam. Sagot ni Mang Carding. Nangako ako sa nanay mo na hindi ko ito bubuksan. 20 taon kong itinago yan, naghihintay sa pagdating mo. Sa pag-uwi ni Sinag, dala-dala niya ang kahon na parang isang sagradong bagay. Ang kaso ni Hiraya ay hindi na lamang isang kaso. Ito na ngayon ang kanyang misyon. Ang paghahanap ng hustisya para kay Hiraya ay ang paghahanap din ng hustisya para sa kanyang ina. Ang loob ng korte ay malamig at tahimik, isang malaking kaibahan sa nag-aalab na kaba sa dibdib ni Alon. Nakaupo siya sa likuran ng kanyang ama na si Lino. Sa kabilang hanay naman, naroon si Doña Amorsola, nakaupo ng tuwid na tuwid. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kumpiyansa at kapangyarihan. Tila isa siyang reyna na nanonood lamang ng isang palabas na alam na niya ang katapusan. Sa harapan, sa tabi ng lamesa ng depensa, nakaupo si Hiraya. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Alon ang panginginig ng mga ito. Sa tabi niya ay si Attorney Sinag David na sa kabila ng kanyang kabataan ay may aura ng katatagan at determinasyon. Nagsimula ang paglilitis. Ang abogado ng prosekusyon na malinaw na bayad at kontrolado ng mga Montenegro ay nagsimulang maglatag ng kanilang mga ebidensya. Ang testimonya ng mga gwardiya, ang hikaw na di umano'y nakuha sa silid ni Hiraya. Ang lahat ay iprinisinta ng may bigat at drama. Ipinipinta si Hiraya bilang isang desperadong magnanakaw na sinuklian ng kataksilan ang kabutihan ng pamilya. Walang magawa si Alon, kundi ang makinig. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Sa ilalim ng upuan, ang bawat salita ng prosekusyon ay parang isang dagok sa kanyang sikmura. At dumating ang pinakamasakit na bahagi. Ipinatawag ng prosekusyon ang kanilang huling ebidensya. Your Honor, we would like to present these photographs as Exhibit C, anunsyo ng abogado. Ipinakita sa malaking screen ang mga litrato, ang mga litratong kuha sa palengke. Ang unang litrato ay nagpapakita kay Alon na may iniaabot na sobre kay Hiraya. Ang sumunod ay ang kanilang pagtatalo. At ang huli, ang pinakamasakit sa lahat, ay isang close-up sa mukha ni Hiraya, puno ng galit at pagtanggi. Habang hawak pa rin ang sobre, ang mga litratong ito, paliwanag ng abogado, ay nagpapakita ng isang malinaw na transaksyon, isang pagtatangkang suhulan o bayaran ng akusado para sa kanyang katahimikan. O marahil, isang pag-aaway dahil sa hindi na pagkasundo ang halaga ng ninakaw na alahas. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa korte. Naramdaman ni Alon ang pag-init ng kanyang mukha.
Tumingin siya kay Hiraya. Nakita niyang yumuko ito. Ang kanyang buhok ay tumatakip sa kanyang mukha. Ngunit alam niyang umiiyak ito. Ang kanyang simpleng pagtulong ay ginamit na ngayon bilang armas para tuluyan itong idiin. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Bigla siyang tumayo. Objection! That's not true! Alon! Mahinang saway ng kanyang ama. Hinila siya paupo. Tumahimik ka! Gusto mo bang ma-contempt of court? Tumingin si Alon sa kanyang lola. Isang malamig na ngiti ang nakaguhit sa mga labi nito. Plinano nito ang lahat. Ang pagmamanman, ang mga litrato. Isa itong perpektong bitag. Nawalan na ng pag-asa si Alon. Paano palalaban si Hiraya? Kahit ang sarili niyang aksyon ay ginamit laban dito. Tila tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. Nang tawagin si Attorney Sinag David para sa kanyang cross-examination, tila wala itong magawa. Ilang tanong lamang ang kanyang binitiwan na madaling nasagot ng prosekusyon. Ang kumpiyansa sa mukha ni Doña Amorsola ay lalong tumingkad. Ngunit nang akala ng lahat ay tapos na, huminga ng malalim si Sinag at humarap sa hukom. Your Honor, with all due respect to the prosecution, simula niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit malinaw at umalingaw-ngaw sa buong silid. This case is not about a stolen necklace. Napakunot ang noo ng hukom. Maging ang abogado ng prosekusyon ay nagtaka. Kung hindi ito tungkol sa ninakaw na kwintas, ano kung gayon ang pinag-uusapan natin dito? Counsel? Tanong ng hukom. Naglakad si Sinag patungo sa gitna ng korte. Ang kanyang bawat hakbang ay may bigat. Huminto siya at lumingon, hindi sa hukom, kundi sa direksyon kung saan nakaupo si Doña Amorsola Montenegro. It's about a history of oppression, deklara niya. Ito ay tungkol sa isang mahabang kasaysayan ng pang-aapi, pananakot, at pagyurak sa karapatan ng mga maliliit na tao sa kamay ng isang makapangyarihang pamilya. Objection, Your Honor. Irrelevant. Sigaw ng abogado ng prosekusyon. Sustained. Stick to the case, Attorney David. Babala ng hukom. Ngunit hindi na nagsisinag. Kumuha siya ng isang manipis na folder mula sa kanyang mesa at dinala ito sa harapan. With your permission, Your Honor, sabi niya, I would like to establish the relevance. Ibinigay niya ang folder sa clerk ng korte. Ang kasong ito ay hindi nagsimula sa araw na nawala ang kwintas. Nagsimula ito 20 taon na ang nakalilipas. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Maging si Alon ay napahilig pasulong, kinakabahan sa susunod na sasabihin ng abogada. Nakita niyang nanigas sa kanyang upuan ang kanyang lola. Humarap muli si Sinag sa buong korte. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyong ngayon lang nakita ni Alon. At binitiwan niya ang mga salitang yumanig sa pundasyon ng pamilya Montenegro. Ang kasong ito ay direktang konektado sa biglaang pag-alis ng aking ina, si Teresa David, ang dating punong abala ng Villa Esmeralda. 20 taon na ang nakalilipas. Ang pagbubunyag ay parang isang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Nagulantang ang lahat, ang hukom, ang mga manunood. Si Lino Montenegro ay napahawak sa kanyang dibdib, tila nahihirapang huminga. Tumingin si Alon sa kanyang lola. Sa unang pagkakataon, nakita niyang nawala ang maskara sa mukha nito. Ang kumpiyansa ay napalitan ng pagkagulat. Ang kapangyarihan ay napalitan ng bakas ng takot. Ang kaso ni Hiraya ay hindi na lamang kaso ng pagnanakaw. Isa na itong multo mula sa nakaraan na bumangon upang maningil. Ang biyahe pabalik sa Villa Esmeralda ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Para kay Lino Montenegro, ang katahimikang yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Nakaupo siya sa tabi ng kanyang ina, sa likod ng mamahaling sasakyan, ngunit tila milya-milya ang layo nila sa isa't isa.
Hindi niya magawang tingnan ito. Ang tanging naririnig niya ay ang paulit-ulit na pag-echo sa kanyang isipan ng mga huling salita ni Sinag David, ang aking ina, si Teresa David. Teresa, isang pangalan mula sa nakaraan, isang multo na akala niya ay matagal nang nailibing at nakalimutan. Ngunit ngayon, ang multong yon ay nagbalik sa katauhan ng sarili nitong anak at handa itong gibain ang lahat ng haliging itinayo ng pamilya Montenegro. Pagdating nila sa mansyon, walang nagsalita. Dumiretso si Doña Amorsola sa kanyang opisina na tila isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Sumunod si Lino na parang isang asong walang sariling pag-iisip. Ayusin mo ito, Lino. Iyon ang unang mga salitang binitiwan ni Doña Amorsola pagkasara ng pinto. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ito ay malamig, matalim, at puno ng utos. Patahimikin mo ang babaeng yon. Patuloy niya habang nagsasalin ng brandy sa isang baso. Gamitin mo ang pera ng pamilya. Bigyan mo siya ng kahit magkano. Bilhin mo ang kanyang katahimikan. Kung ayaw niya, takutin mo siya. Gawin mo ang lahat ng kailangan, pero siguraduhin mong hindi na muling mabubuksan ang nakaraan. Hindi kumibo si Lino. Nakatayo lang siya roon, ang kanyang mga kamay ay nanlalamig ang nakaraan. Madaling sabihin para sa kanyang ina na isara ito dahil ito ang may hawak ng kandado. Ngunit si Lino, siya ang pinagmumultuhan nito. Narinig mo ba ako? Tanong ng matanda. Ang boses ay tumaas ng bahagya. Huwag kang tatayo lang dyan na parang isang estatwa. Kumilos ka. Dinala mo ang kahihiyang ito sa pamilya ng pinakasalan mo, ang babaeng yon. Ngayon, linisin mo ang kalat na iniwan niya. Tumango lamang si Lino at walang salitang lumabas ng opisina. Hindi siya sa sarili niyang silid nagpunta. Dumiretso siya sa lumang aklatan, sa pinakasulok na bahagi nito kung saan nakatago ang mga photo album ng pamilya. Binuksan niya ang isa at doon, sa isang litratong kupas na, nakita niya ang isang pamilyar na ngiti. Ang kanyang yumaong asawa, si Eloisa, at sa likod nito ay isang babaeng nakangiti rin, nakasuot ng uniforme ng mayordoma. Si Teresa, ang alaala, ay bumalik sa kanya na parang isang alon, mabilis, malakas, at nakakalunod. Nasa aklatan din siya noon, 20 taon na ang nakalipas, gabi. Kakatapos lang ng libing ni Eloisa. Pumasok si Teresa. Ang kanyang mga mata ay namumugtong ngunit puno ng determinasyon. Sir Lino, kailangan nating magsampa ng kaso, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Hindi aksidente ang nangyari kay Ma'am Eloisa. Narinig ko sila ni Donya na nag-aaway bago ang insidente. Tinulak siya, Sir Lino. Tinulak siya. Napatingin si Lino sa paligid. Takot na may makarinig. Hinaan mo ang boses mo, Teresa. Pero sir, katarungan po para kay Ma'am. Pakiusap nito, lumuhod sa kanyang harapan. Kayo lang po ang makakatulong sa akin. Magsalita po kayo. Nakita ni Lino ang anino ng kanyang ina na dumaan sa pasilyo. Sa isang iglap na naig ang takot. Ang takot na minana niya mula pagkabata. Umiling siya. Pasensya ka na, Teresa. Wala akong magagawa. Sabi niya, hindi makatingin sa mga mata nito. Iniwan niya itong nakaluhod at umiiyak sa gitna ng aklatan. Kinabukasan, wala na si Teresa. At hindi na siya nagtanong pa. Napapikit si Lino. Pilit iwinawaksi ang alaala. Kumuha siya ng isang bote ng alak at nagsalin sa bus nang biglang bumukas ang pinto. Si Alon. Nakita ni Alon ang bote ng alak, ang photo album, at ang itsura ng kanyang ama na tila mas matanda ng 10 taon. Itay? Simula ni Alon, ang boses ay seryoso. Sino si Teresa David? At ano ang kinalaman niya sa pagkamatay ni Mommy? Hindi makasagot si Lino. Uminom siya ng diretso mula sa bote. Itay, sumagot po kayo.
Giit ni Alon. Lumapit ito. Nakita ko ang reaksyon ninyo kanina. Nakita ko ang takot sa mukha ni Lola. May tinatago kayo. May tinatago tayong lahat. Umiling-iling lang si Lino. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Huwag na nating buksan ang nakaraan, anak. Masasaktan ka lang. Mas nasasaktan ako ngayon, Itay. Mas nasasaktan akong makita na ang pamilyang ito ay nabubuhay sa kasinungalingan, sigaw ni Alon. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Tumingin si Lino sa kanyang anak. Sa mga mata ni Alon, nakita niya ang tapang na hindi niya kailanman nagkaroon. Nakita niya si Eloisa at dahil doon, lalo siyang nahiya sa sarili. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata ng sariling anak. Yumuko siya sa kahihiya-hihiyan at pagkabigo. Naiwang mag-isa si Lino sa dilim. Yakap-yakap ang bote ng alak. Maya-maya, isang katulong ang kumatok. Sir Lino, may bisita po kayo sa baba. Si Hiraya de la Cruz daw po. Bumigat lalo ang dibdib ni Lino. Ano na naman ito? Ngunit bumaba siya. Naabutan niya si Hiraya na nakatayo malapit sa pinto, mukhang maliit at nawawala sa kalakihan ng mansyon. Sir Lino, sabi ni Hiraya, ang boses ay puno ng pakiusap. Patawarin niyo po ang pang-aabala, pero nakikiusap po ako. Alam kong may alam kayo. Tulungan niyo po ako. Sabihin niyo po ang totoo. Para na rin po sa katarungan ng nanay ni Attorney Sinag. Tinitigan ni Lino ang dalaga. Isang inosenteng mukha na humihingi ng tulong. Katulad ng mga mata ni Teresa. 20 taon na ang nakalipas. Ito na ang kanyang pangalawang pagkakataon. Ang pagkakataong itama ang kanyang pagkakamali. Ngunit ang narinig niya sa kanyang isipan ay ang utos ng kanyang ina. Ayusin mo ito. Pinatigas ni Lino ang kanyang puso. Ikinubli niya ang kanyang konsensya sa likod ng isang maskara ng galit at pagkainis. Umalis ka na, malamig niyang sabi. Wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Ginugulo mo lang ang pamilya namin. Ang pag-asa sa mukha ni Hiraya ay unti-unting naglaho, napalitan ng sakit at hindi makapaniwalang pagtingin. Tila isang bulaklak na biglang nalanta. Tumango ito. Hindi na nagsalita pa at marahang tumalikod. Habang pinagmamasdan niya itong maglakad palayo, durog na durog, alam ni Lino na sa pangalawang pagkakataon, pinili niya na naman ang kaduwagan. At sa pagkakataong ito, mas mabigat ang kasalanan. Ang mga salita ni Lino Montenegro ay mas masakit pa sa sampal na iginawad sa kanya ni Doña Amorsola. Ginugulo mo lang ang pamilya namin. Naglakad palayo si Hiraya mula sa Villa Esmeralda. Bawat hakbang ay tila may pabigat na 1 tonelada. Ang maliit na pag-asang dala niya nang pumunta roon. Ang pag-asang sa wakas ay may isang Montenegro na pipili sa tama ay tuluyan ng nadurog. Si Lino, ang amang tinitingala ni Alon, ay isa ring duwag. Katulad nilang lahat, naramdaman niya ang unti-unting pagpatak ng ulan. Hindi niya ito ininda. Hinayaan niyang mabasa ang kanyang buhok at damit. Tila nakikiisa ang langit sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sino pa ang kakampi niya? Si Atty. Sinag. Oo, naroon ito. Ngunit isa lamang itong abogado na may sarili ring pinaglalaban. Si Alon? Nasaan ito? Pagkatapos ng nangyari sa palengke, hindi na niya ito nakita. Marahil ay napagod na rin itong tumulong. Marahil ay pinili na rin nito ang kanyang pamilya. At sino ba naman siya para asahan ang higit pa? Isa lamang siyang hamak na katulong. Ang pagbubunyag ni Sinag sa korte ay nagbigay ng panandaliang liwanag. Ngunit ang liwanag na iyon ay mabilis ding nilamon ng kadiliman. Sa sumunod na araw ng paglilitis, handa na ang kontra-atake ng mga Montenegro. At ito ay mas mabagsik, mas walang awa. Ipinatawag ng prosekusyon ng isang sorpresang testigo, isang lalaking nagpakilalang may-ari ng isang maliit na sanglaan sa kabilang bayan. Sa ilalim ng panunumpa,
Buong kumpiyansa nitong itinuro si Hiraya. Opo, siya po yan, sabi ng lalaki. Ang boses ay matatag. Pumunta po siya sa aking pawn shop isang araw pagkatapos ng petsa ng di umano'y pagnanakaw. May dala siyang kwintas na esmeralda. Itinanong niya kung magkano ko tatanggapin. Sabi ko, masyadong mahalaga ang alahas. Kailangan ko ng mga papele. Nagmadali siyang umalis at hindi na bumalik. Isang kasinungalingan. Isang perpektong kasinungalingan. Nagulantang si Hiraya. Hindi niya pa nakikita ang lalaking yon sa buong buhay niya. Sinubukan ni Sinag na gibain ang testimonya nito. Maari mo bang ilarawan ang eksaktong hitsura ng kwintas? Tanong niya. Nagbigay ang lalaki ng isang detalyadong deskripsyon. Isang deskripsyon na malinaw na isinaulo lamang nito. Malamang ay itinuro ng mga abogado ng Montenegro. Mayroon ka bang CCTV footage sa iyong pawn shop para patunayan ang iyong sinasabi? Usisa pa ni Sinag. Nako, pasensya na po attorney. Sagot ng lalaki na may halong pang-aasar. Mahirap lang po kami. Sira po ang CCTV namin noong araw na yon. Bawat tanong ni Sinag ay sinalubong ng isang handang-handa at tusong sagot. Walang butas, walang maipipintas. Si Hiraya ay na-frame ng perpekto. Ang hatol ng korte ay hindi pa naibababa. Ngunit sa mga mata ng mga taong naroon, sa mga bulong-bulungan sa pasilyo, tapos na ang laban. Si Hiraya de la Cruz ay isang magnanakaw. Ang sinasabi ni Sinag David tungkol sa kanyang ina ay isang desperadong pagtatangka na lamang nailihis ang issue. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng ilang reporter. Attorney David, totoo bang ginagamit mo lang ang kaso ni Miss de la Cruz para sa personal mong agenda laban sa mga Montenegro? Miss de la Cruz, ano ang masasabi mo sa testimonya ng may-ari ng pawn shop? Hindi sila sumagot. Hinila ni Sinag si Hiraya palayo sa magulong damdong. Nang makalayo na sila, sinubukan ni Alon na lumapit. Hira! Tawag nito. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit umiling lang si Hiraya. Umiwas siya ng tingin at nagpatuloy sa paglalakad. Iniwan si Alon na nakatayo roon. Walang magawa. Ayaw na niyang makita ito. Ayaw na niyang umasa pa. Ang bawat paglapit nito ay nagdudulot lamang ng mas malaking gulo. Gabi. Ang ulan ay hindi pa rin tumitila. Nakaupo si Hiraya sa isang upuan sa parke, basang-basa, nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kanyang kalooban. Wala na siyang lakas na umuwi sa maliit na apartment na tinutuluyan niya. Para saan pa? Naramdaman niyang may tumabi sa kanya. Si Sinag, may dalang payong. Pinayungan siya nito, ngunit hindi nagsalita. Hinayaan lang siya nitong ilabas ang lahat. At doon, sa gitna ng malamig na gabi, at walang tigil na ulan, tuluyan nang bumigay si Hiraya. Umiyak siya. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas na hagulgol na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang lahat ng sakit, lahat ng kahihiyan, lahat ng pagod, inilabas niya ang lahat. Tama na, Attorney Sinag, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi na marinig. Pagod na po ako. Sila na ang nanalo. Sila naman po talaga ang laging nananalo. Tumingin siya sa kanyang abogada. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Suko na ako. Iyon ang mga salitang matagal nang gustong marinig ng mga Montenegro. Ang mga salitang nagpapahiwatig ng kanilang kabuuang tagumpay. Mula sa di kalayuan, sa loob ng kanyang kotse na nakaparada sa kabilang kalsada, pinagmamasdan ni Elo ng tagpong yon. Nakikita niya ang pagyuko ng mga balikat ni Hiraya, ang pag-alog ng katawan nito sa bawat hagulgol. Ang bawat patak ng luha ni Hiraya ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Dinukot niya mula sa glove compartment ng sasakyan ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Isang maliit at luma ng leather-bound journal, ang tala-arawan ng kanyang ina.
Ibinigay ito sa kanya ng kanyang ama noong siya'y bata pa, na may bilin na basahin lamang kapag handa na siya. Marahil, ito na ang panahon. Sa ilalim ng madilim na ilaw ng parke, habang si Hiraya ay umiiyak, sa gitna ng ulan, hinigpitan ni Alon ang hawak sa talaarawan. Ang huling patak ng luha ni Hiraya ay ang naging hudyat. Hindi pa tapos ang laban. Nagsisimula pa lamang ito. Umuwi si Alon Montenegro sa Villa Esmeralda ng gabing iyon na may dalang bigat at isang bagong determinasyon. Ang imahe ni Hiraya na umiiyak sa ilalim ng ulan ay nakatatak sa kanyang isipan. Isang paalala ng lahat ng pagkukulang niya. Hindi niya pinansin ang mga katulong o ang matatalim na tingin ng kanyang lola. Dumiretso siya sa kanyang silid, ikinandado ang pinto, at umupo sa tabi ng bintana kung saan tanaw niya ang hardin ng mga rosas na ngayon ay basang-basa sa ulan. Maingat niyang inilapag sa mesa ang luma at babasaging talaarawan ng kanyang ina. Ang leather cover nito ay may mga gasgas na at ang mga pahina sa loob ay naninilaw na sa katagalan. Sa loob ng maraming taon, hindi niya ito binuksan. Takot siyang harapin ang mga alaala ng isang inang halos hindi na niya matandaan. Ngunit ngayon, alam niyang ang sagot sa lahat ng katanungan, ang kaligtasan ni Hiraya, ay maaaring nakatago sa loob ng mga pahinang ito. Huminga siya ng malalim at sinimulan niyang basahin. Ang mga unang pahina ay puno ng saya at pag-ibig. Ang pagsilang niya, ang mga unang hakbang, ang mga simpleng kasiyahan sa hardin. Ngunit habang lumilipas ang mga taon sa talaarawan, unti-unting nagbabago ang tono. Ang saya ay napalitan ng kalungkutan at pagkatapos ay takot. Hindi ko na kaya ang mga tingin ni Mama Amorsola. Para bang bawat kilos ko ay isang pagkakamali. Mabuti na lang at nandyan si Teresa. Siya lang ang nakakaintindi sa akin dito. Nag-away na naman kami. Ang sabi niya, hindi ko raw pinalalaki ng maayos si Alon. Masyado ko raw binibigyan ng laya. Gusto niyang maging isa ring Montenegro ang anak ko. Matigas, walang puso. Ayoko. Gusto kong lumaki si Alon na may kabaitan sa puso. Bawat salita ay isang saksak sa puso ni Alon. Ngayon niya lang naintindihan ang lalim ng pagdurusa ng kanyang ina. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Bawat pahina ay isang pagbubunyag. Hanggang sa marating niya ang isang entry na may petsang malapit sa araw ng pagkamatay nito. Ibinigay sa akin ni Mama Amorsola ang kwintas na Esmeralda. Ang sabi niya, ito raw ang simbolo ng pagtanggap niya sa akin sa pamilya. Pero alam kong hindi totoo. Ito ay hindi regalo. Ito ay isang kadena, isang paalala na pag-aari na rin niya ako. Ang bigat-bigat dalhin. At sa sumunod na pahina, natagpuan ni Alon ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. May lihim ang kwintas. Napansin ko ito habang nililinis ko kanina. Ang clasp, ang munting kawit na nagsasara rito, ay may maliit na depekto. Isang maliit na ukit na tila hugis ng isang dahon. Halos hindi makita kung hindi mo tititigan. Ipinakita ko ito kay Teresa. Nagtawanan kami. Sabi namin, ito ang aming munting sikreto, ang aming palatandaan. Isang maliit na di kasakdalan sa gitna ng lahat ng pagkukunwari sa mansyong ito. Sabi ko sa kanya, Teresa, hanggat alam nating dalawa ang tungkol sa munting dahon na ito, alam nating hawak natin ang isang katotohanan sa atin lamang. Natigil sa paghinga si Alon. Teresa, ang ina ni Sinag, ang kanyang ina at ang ina ni Sinag ay magkasama sa sikretong ito. Isang malakas na kidlat ang gumuhit sa kalangitan, pansamantalang nagliliwanag sa madilim na silid. At kasabay ng liwanag na yon, isang napakalinaw na realisasyon ang tumama kay Alon. Ito na yon. Ito ang susi. Ito
Ito ang sandata na kailangan nila. Hindi ito basta kwento. Ito ay isang pisikal na katibayan na maaaring patunayan o pasinungalingan sa korte. Ang testimonya ng binayarang testigo sa pawn shop, inilarawan ba nito ang kwintas na may depekto o isang perpektong alahas? Ang kwintas na hawak ngayon ng kanyang lola, mayroon ba itong lihim na ukit? Bigla siyang tumayo. Ang silya ay lumikha ng malakas na kalabog. Ang pagod at kawalan ng pag-asa na kaninang ibumabalot sa kanya ay biglang napalitan ng isang nag-aalab na enerhiya. Hindi na siya ang alon na nagmamasidlang sa malayo. Hindi na siya ang duwag na tagapagmana. Ngayong gabi, siya ang anak ng kanyang ina at ipaglalaban niya ang katotohanan nito. Hindi na siya nag-aksaya pa ng panahon. Kinuha niya ang talaarawan, sinukbit ang susi ng kanyang kotse at mabilis na lumabas ng silid. Nilagpasan niya ang mga katulong na nagtatakang nakatingin sa kanya. Hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ama mula sa sala. Nagmaneho siya na parang baliw sa gitna ng malakas na ulan. Ang mga ilaw ng poste ay humahalo sa kanyang paningin dahil sa bilis, ngunit isa lang ang malinaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Hiraya na puno ng luha. Patawarin mo ako, Hira. Parating na ako. Narating niya ang maliit at sira-sirang apartment building kung saan pansamantalang nanunuluyan si Hiraya. Umakyat siya sa hagdanan, 2-3 baitang sa bawat hakbang. Huminto siya sa tapat ng pinto, hinahabol ang kanyang hininga at kumatok ng malakas at sunod-sunod. Ilang sandali ng katahimikan bago marahang bumukas ang pinto. Si Hiraya, ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin. Ang kanyang muka ay maputla at pagod. Sa likod nito nakatayo si Sinag. Ang muka ay alerto at handang protektahan ang kanyang kliyente. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Sinag. Hindi siya pinansin ni Alon. Ang kanyang mga mata ay nakatutok lamang kay Hiraya. Ang sakit na makita ito sa ganoong kalagayan ay tila isang pisikal na kirot. Hira, simula niya, ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako sa lahat, sa pagiging duwag ko, sa hindi ko paglaban kaagad. Umiling si Hiraya, yumuko. Umalis ka na, Sir Alon, lalo lang pong gugulo. Hindi, mariing sabi ni Alon. Kinuha niya ang talaarawan at inilahad ito sa kanila. Ang luma at babasaging libro ay tila isang sagradong alay. Basahin ninyo. Basahin ninyo pakiusap. Nag-aalangang kinuha ni Sinag ang talaarawan. Si Hiraya ay nanatiling nakayuko. Hira, patawarin mo ako. Muling sabi ni Alon. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Pero maniwala ka. Lalaban tayo. At sa pagkakataong ito, mananalo tayo. Dahan-dahang itinaas ni Hiraya ang kanyang paningin. Nakita ang desperasyon at katapatan sa mga mata ni Alon. Binuksan ni Sinag ang talaarawan at mabilis na binasa ang mga huling pahina. Huminto siya sa entry tungkol sa kwintas. Binasa niya ito ng malakas. Nang marating niya ang pangalan ng kanyang ina, si Teresa, at ang sikreto tungkol sa munting ukit na hugis dahon. Natigilan siya. Binitiwan niya ang talaarawan na tila napapaso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang profesional na kahinahunan ay biglang naglaho, napalitan ng isang matinding emosyon. Tumingin siya kay Alon, pagkatapos ay kay Hiraya. Isang mabagal ngunit matatag na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi itong ngiti ng saya, kundi ngiti ng isang taong sa wakas ay natagpuan na ang armas, natatapos sa digmaan. Tumingin siya sa basang-basa at nag-aalalang mukha ni Alon at sinabi sa isang boses na puno ng yelo at apoy, ito na. Ito na ang babasag sa lahat. Ang huling araw ng paglilitis ay may dalang kakaibang bigat. Nakaupo si Hiraya sa tabi ni Sinag, ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang dating takot na gumagapang sa kanyang mga ugat ay napalitan ng isang kalmadong determinasyon. Hindi pa rin siya makapaniwala
sa mga nangyari kagabi. Ang pagdating ni Alon, ang talaarawan, ang lihim ng kwintas para itong isang panaginip. Ngunit ang bigat ng katotohanan sa bawat salita ng yumaong ina ni Alon ay gumising sa kanya. Tumingin siya sa kabilang panig ng korte. Naroon si Doña Amorsola. Ang postura ay kasing tikas pa rin ng dati. Ngunit may bahagyang paninigas sa kanyang mga balikat na wala roon dati. Sa tabi nito, si Lino Montenegro ay hindi mapakali. Ang kanyang mukha ay maputla. At sa likuran nila, nakaupo si Alon. Nagtama ang kanilang mga mata. Isang simpleng tango mula kay Alon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Isang pangako. Lalaban tayo. The defense may call its final witness. Anunsyo ng hukom. Tumayo si Sinag. Your Honor, I would like to recall the prosecution's primary evidence to the stand. I call on the emerald necklace. Isang bulungan ang kumalat sa korte, maging ang hukom ay nagtaka. Counselor, anong ibig sabihin nito? Gusto lang po naming suriin muli ang ebidensya, Your Honor, sa harap ng lahat. Matatag na sagot ni Sinag. Walang nagawa ang prosekusyon, kundi ang sumunod. Kinuha mula sa evidence box ang mamahaling kwintas. Inilagay ito sa isang itim na telang velvet sa ibabaw ng mesa sa gitna ng korte. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw, isang simbolo ng yaman at, para kay Hiraya, ng kasinungalingan. Naglakad papalapit si Sinag. Your Honor, ang kwintas na ito ang sentro ng buong kaso. Ngunit ang tanong, ito nga ba talaga ang tunay na kwinti na pag-aari ng yumaong si Ginang Eloisa Montenegro? Objection! Anong klaseng tanong yan? Sigaw ng abogado ng prosekusyon. I will establish the relevance, sabi ni Sinag, at lumingon siya sa kinauupuan ni Alon. Your Honor, I call on Mr. Alon Montenegro to the witness stand. Nagulat ang lahat, lalo na si Doña Amorsola. Ang kanyang mga mata ay nanlisik habang pinagmamasdan ng sariling apo na tumatayo at naglalakad patungo sa harapan. Tumingin si Lino sa kanyang ina. Pagkatapos ay sa kanyang anak, tila isang taong nalulunod sa gitna ng dalawang malalaking alon. Nang makapanumpa na si Alon, nagsimulang magtanong si Sinag. Mr. Montenegro, bilang anak ng yumaong si Ginang Eloisa, pamilyar po ba kayo sa kanyang mga personal na gamit? Opo, sagot ni Alon. Ang boses ay malinaw. Kasama na po ba rito ang kwintas na Esmeralda na di umano'y ipinamana sa kanya? Opo. Kung gayon, sabi ni Sinag, dahan-dahang lumapit sa mesa ng ebidensya. Maaari mo bang sabihin sa korteng ito kung ano ang isang maliit na sikreto na tanging ikaw, ang iyong ina, at iilang mapagkakatiwala ang tao lamang ang nakakaalam? Tungkol sa kwintas na yan, bumaling si Sinag sa hukom. Your Honor, a secret documented in his mother's private journal. Ang buong korte ay naghihintay sa sagot ni Alon. Naramdaman ni Hiraya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ito na ang sandali. Tumingin si Alon sa kwintas. Pagkatapos ay sa kanyang lola, na ngayon ay nakatitig sa kanya na parang isang ahas na handang manuklaw. Ang tunay na kwintas ng aking ina, simula ni Alon, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa katahimikan, ay mayroong isang maliit na depekto. Sa clasp nito, sa kawit na nagsasara, ay may isang maliit at halos hindi makitang ukit. Isang ukit na hugis dahon. Isang malakas na gasp ang narinig mula kay Doña Amorsola. Ang kanyang maskara ay tuluyan ng nabasag. Your Honor, I request for the court to examine the evidence up close. Mabilis na sabi ni Sinag. Ibinigay ng hukom ang kwintas sa court sheriff na dinala ito sa witness stand. Isang magnifying glass ang ginamit. Sinuri ito. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagsusuri, umiling ang sheriff. Tumingin ito sa hukom. Wala po, Your Honor.
Ang clasp ay perpekto, makinis, walang anumang ukit o depekto. Ang katahimikan sa korte ay nabasag ng mga bulungan. Kung walang ukit, ibig sabihin, hindi iyon ang tunay na kwintas. Isang pekeng ebidensya. Kasinungalingan. Sigaw ni Doña Amorsola, biglang tumayo. Binubuo niyo lang ang kwentong yan. Gawa-gawa lang yan ng talaarawan na yan. Kung kasinungalingan po ito, salo ni Sinag, ang kanyang boses ay matalim na parang isang espada. Bakit hindi natin itanong sa taong huling nakahawak ng tunay na kwintas? Bakit hindi natin itanong kay Doña Amorsola Montenegro? Lahat ng mata ay bumaling sa matanda. Ito ay namumutla. Ang kanyang paghinga ay mabilis. Siya ay corner. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang boses ang bumasag sa tensyon. Isang boses na pagod, nanginginig, ngunit determinado. Tama na. Lahat ay napalingon. Nakatayo si Lino Montenegro, ang ama ni Alon, ang tahimik na haligi ng pamilya. Tama na, Mama. Naglakad si Lino papunta sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Tila hindi makayanan ng bigat ng tingin ng lahat. Huminto siya sa tabi ng kanyang anak. Your Honor, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin niyo po ako sa aking pananahimik. Tumingin siya sa kanyang anak, sa mga mata ni Alon na puno ng sakit at pag-asa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Hiraya, isang tingin ng matinding pagsisisi. Totoo ang sinasabi ng anak ko. Pag-amin niya. Ang kwintas na yan ay hindi ang tunay. Dahil ang tunay na kwintas ay itinago ng aking ina. At sa huli, tiningnan niya ang kanyang ina, si Doña Amorsola, na ngayon ay napaupo sa kanyang silya, talunan. At totoo rin na ang aking ina ang nag-frame up kay Teresa David noon at ngayon kay Hiraya. Ang pag-amin ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong korte. Ito ang katotohanan sa wakas. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagay lang ang nakita ni Hiraya. Ang pagbagsak ng isang reyna. Si Doña Amorsola Montenegro, ang babaeng tila hindi kayang tibagin, ay nakayuko na ngayon sa kanyang trono. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho na parang usok sa isang iglap. Sa pananaw ni Alon, ang mga sumunod na sandali, pagkatapos ng pag-amin ng kanyang ama, ay isang malabong panaginip. Ang malakas na tunog ng gavel ng hukom, ang mga salitang not guilty, ang biglaang pag-iyak ni Hiraya, hindi na ng pighati, kundi ng dalisay na tagumpay. Ang mahigpit na pagyakap nila ni Sinag David, isang larawan ng dalawang babaeng magkasamang lumaban at nanalo. Habang ang mga reporter ay nagkakagulo sa labas ng korte, sinisubukang makakuha ng panayam mula sa biglang naging sikat na David and Goliath tandem na natili si Alon sa di kalayuan, isang tahimik na tagamasid. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Hiraya, isang kislap na matagal niyang hindi nakita, isang kislap na akala niya ay tuluyan ng pinatay ng kanyang pamilya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi, isang tunay na ngiti ng ginhawa at pagmamalaki. Ang pangalan ng mga Montenegro ay dinungisan. Ang kanilang reputasyon ay gumuho sa isang iglap. Ngunit habang pinagmamasdan niya si Hiraya na sa wakas ay malaya, alam ni Alon na sulit ang lahat. Kinagabihan, habang ang balita tungkol sa iskandalo ng kanilang pamilya ay nangingibabaw sa bawat channel ng telebisyon at pahayagan, pinuntahan ni Alon ang kanyang lola. Natagpuan niya itong nakaupo mag-isa sa madilim na aklatan, hindi na sa malaki nitong silya na parang trono, kundi sa isang maliit na upuan sa tabi ng bintana. Wala na ang Doña Amorsola na kinatatakutan ng lahat. Ang naroon na lang ay si Amorsola Montenegro, isang matandang babae na tinalo ng sarili niyang mga kasinungalingan. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo at ang kanyang mga mata
ay walang buhay. Nakatingin lamang sa kawalan. Hindi nagsalita si Alon. Umupo lang siya sa silyang nasa tapat nito. Bakit Alon? Sa wakas ay tanong ng matanda. Ang boses ay mahina at basag. Bakit mo sinira ang pamilyang ito? Ang lahat ng pinaghirapan ko. Tinitigan siya ni Alon at sa unang pagkakataon, walang bakas ng galit sa kanyang puso. Ang naroon ay isang kakaibang bigat, hindi galit, kundi awa. Hindi ko sinira ang pamilya, Lola. Mahinahon niyang sagot. Matagal na itong sira. Ang ginawa ko lang, binuksan ko ang mga bintana para makapasok ang liwanag. Hindi sumagot ang matanda. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata nito. Ang unang luhang nakita ni Alon mula sa kanyang lola sa buong buhay niya. Iniwan niya itong mag-isa sa dilim, kasama ang mga multo ng kanyang nakaraan. Kinabukasan, isang hindi inaasahang pagpupulong ang naganap. Sa lobby ng isang neutral na hotel, nagkita si Lino Montenegro at si Atty. Sinag David. Si Alon ay naroon bilang suporta sa kanyang ama. Walang pag-aalinlangan, walang paligoy-ligoy, si Lino ay tumayo sa harap ni Sinag. Attorney David. Sinag, pagtatama nito. Walang salita ang makapaglalarawan sa bigat ng aking pagsisisi. 20 taon akong naging duwag. Hinayaan kong yurakan ng aking ina ang alaala ng aking asawa at ang kinabukasan ng nanay mo. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Sinag. Sa ngalan ng buong pamilya Montenegro, humihingi ako ng tawad para sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng taon na ipinagkait sa iyo ang katotohanan. Patawarin mo ako. Tinitigan ni Sinag ang lalaking matagal na niyang kinasuklaman. Ngunit ang nakita niya ngayon ay hindi isang halimaw, kundi isang taong naligaw. At sa wakas, ay natagpuan na ang daan pabalik. Isang marahan ngunit matatag na tango ang isinagot ni Sinag. Tinanggap ko na po ang inyong paumanhin, Mr. Montenegro. Sabi nito, ang hustisya ay naibigay na. Oras na para maghilom ang lahat. Ang pagpupulong na yon ang nagsara sa isang madilim na kabanata ng kanilang mga buhay. Kinahapunan, habang dahan-dahang lumulubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, pinuntahan ni Alon si Hiraya. Natagpuan niya itong nakaupo sa buhanginan sa dalampasigan, nakatingin sa payapang mga alon. Umupo siya sa tabi nito. Sa loob ng ilang minuto, walang nagsalita. Hinayaan lang nilang ang tunog ng dagat ang maging musika sa pagitan nila. Kamusta ka na? Basag ni Alon sa katahimikan. Ngumiti si Hiraya, isang ngiting abot, hanggang sa kanyang mga mata. Magaan sa sagot nito. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, magaan ang pakiramdam ko. Malaya. Tumingin ito sa kanya. Salamat, Alon, sa lahat. Wala iyon, sagot ni Alon. Ako dapat ang magpasalamat. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano lumaban. Hinawakan niya ang kamay nito. Ang balat nito ay magaspang dala ng pagtatrabaho, ngunit para kay Alon, ito ang pinakamalambot na bagay sa mundo. Hira, sabi niya, ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok. Ang gulo na ito. Ang kaso, tinuruan ako nito ng maraming bagay, pero ang pinakamahalagang natutunan ko ay ikaw. Humarap siya rito. Ang buong pagkatao niya ay nakatuon sa dalaga. Noong una, akala ko gusto kitang iligtas, pero ang totoo, ikaw ang nagligtas sa akin. Iniligtas mo ako mula sa pagiging isang Montenegro na bulag sa katotohanan. Ikaw ang naging konsensya ko. Ikaw ang naging katotohanan ko. Hiraya, mahal kita. Ang mga salita ay lumabas ng walang pag-aalinlangan. Puno ng katapatan. Namuo ang mga luha sa mata ni Hiraya, mga luha ng saya. Tinitigan niya si Alon.
Ang lalaking nagmula sa ibang mundo, ang lalaking sumuong sa sarili nitong pamilya para sa kanya. Alon, hindi mo kailangang sumagot. Mabilis na sabi ni Alon. Alam kong marami ka pang kailangang ayusin. Marami pa tayong kailangang ayusin. Pero gusto ko lang malaman mo, handa akong maghintay. Ngumiti si Hiraya sa gitna ng kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumango. Pinisil niya ang kamay ni Alon. Hindi na natin kailangang maghintay. Mahina niyang sabi. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at isang bagong tatag. Sisimulan natin. Tumingin siya sa papawirin, kung saan ang huling sinag ng araw ay nagpapaalam na. Sisimulan natin sa pagbangon. 1 taon. 1 taon ang lumipas, mula nang ang pangalan ni Hiraya de la Cruz ay nilinis sa harap ng batas at ng buong bansa. Ngunit para sa kanya, ang tunay na pagsisimula ay hindi naganap sa loob ng korte, kundi sa desisyong binitiwan niya sa tabi ni Alon sa dalampasigan. Sisimulan natin sa pagbangon at bumangon nga siya. Ngayon, nakatayo si Hiraya sa isang entablado, hindi na bilang isang akusadong nakayuko, kundi bilang isang babaeng puno ng layunin at pag-asa. Nasa harap niya ang isang maliit ngunit masiglang grupo ng mga tao, mga kaibigan, mga taga-suporta, at mga unang benepisyaryo ng kanyang bagong simula. Ang lugar ay isang hardin. Hindi kasing engrande ng hardin ng Villa Esmeralda, ngunit mas makabuluhan. Ito ang hardin ng Hiraya Foundation. Ang hangin ay puno ng amoy ng mga bulaklak at ng bagong pag-asa. Ang mga ngiti sa mukha ng mga taong naroon ay mas maningning pa sa sikat ng araw. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Simula ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig, nang bahagya sa emosyon, ngunit malinaw at matatag. Hawak niya ang mikropono na dati kinatatakutan niya, ngunit ngayoy simbolo na ng kanyang boses. 1 taon na po ang nakalipas. Patuloy niya, noong ako po ay nasa pinakamadilim na bahagi ng aking buhay, naramdaman ko po ang pakiramdam ng mag-isa, ng walang kalaban-laban, ng boses na hindi pinakikinggan. Sa mga panahong iyon, ang tanging pangarap ko lang ay isang hardin, isang lugar kung saan payapa, kung saan ang bawat halaman ay may karapatang mamukadkad, gaano man ito kaliit. Tumingin siya sa mga muka sa kanyang harapan, mga babaeng katulad niya, na minsan ding pinagkaitan ng katarungan, na minsan ding nawalan ng pag-asa. Ang Hiraya Foundation po ay ang hardin na yon, sabi niya. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang lugar na hindi lamang magbibigay ng libreng legal na tulong sa mga babaeng biktima ng inhustisya, kundi isang lugar din ng paghilom at pagbangon. Dito, ang bawat kwento ay mahalaga. Dito, ang bawat boses ay may kapangyarihan. Sa isang hanay ng mga upuan, magkatabing nakaupo sina Attorney Sinag David at Lino Montenegro. Si Sinag, na ngayon ay isa ng kilalang human rights lawyer, ay marahang tumango. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga para sa dating kliyente. Si Lino naman, na ngayon ay namumuno sa Montenegro Corporation, na may bagong pananaw sa social responsibility, ay may isang tahimik at maggalang na ngiti. Ang kanilang pagkakaibigan ay isang testamento sa kapangyarihan ng pagpapatawad. Sa likuran ng lahat, nakatayo si Alon. Nakasandal siya sa isang puno. Ang kanyang mga braso ay magkasalikop sa kanyang dibdib. Hindi niya maalis ang kanyang mga mata kay Hiraya. Ang dating mahiyaing hardinera ay isa na ngayong leader. Ang babaeng minsan niyang pinangarap na iligtas ay ang babae na ngayong nagliligtas sa iba. Ang pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang dibdib ay halos hindi niya maipaliwanag. Siya at si Hiraya ay magkasama pa rin, ngunit pinili nilang buuin muna ang kanilang mga sarili bago sila tuluyang maging isa. Ang kanilang pag-ibig ay hindi isang nagmamadaling apoy, kundi isang hardin na dahan-dahan nilang inaalagaan para mamulaklak sa tamang panahon. Ang pangalan kong Hiraya
Pagtatapos ng dalaga, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ay nangangahulugang ang bunga ng pangarap at pag-asa. Ang pundasyong ito po ay hindi lamang aking hiraya, kundi hiraya nating lahat. Isang paalala na gaano man kadilim ang gabi, laging may sisikat na bagong umaga. At sa umagang yon, tayo ay sama-samang babangon, mas matatag at mas buo. Isang malakas na palakpakan ang sumabog sa buong hardin. Habang ang lahat ay nagpapalakpakan, ang mga mata ni Hiraya ay naglakbay, hinahanap ang isang pamilyar na mukha, at natagpuan niya ito. Sa likuran, nakatayo si Alon. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Walang salitang namutawi, ngunit sa kanilang mga ngiti, lahat ay nasabi. Isang ngiti na naglalaman ng lahat ng sakit na kanilang pinagdaanan, ng lahat ng laban na kanilang ipinanalo, at ng lahat ng pangako ng isang kinabukasang sila ang magkasamang bubuuin. Ang kwintas na Esmeralda ay naging simbolo ng kasinungalingan. Ngunit ngayon, sa hardin na ito, sa ilalim ng sikat ng araw, si Hiraya ang tunay na hiyas, isang hiyas na hinubog ng pagsubok at pinakintab ng pag-ibig at katarungan. Ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa paglaya. Nagsimula ito sa pagpili niyang gamitin ang kanyang kalayaan para palayain ang iba. At dito na nga po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig at pagbangon ni Hiraya at Alon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat patak ng luha ni Hiraya, at sa bawat tibok ng puso ni Alon. Ang inyong pakikinig ang nagbigay buhay at kulay sa kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin po ang kanilang pighati at tagumpay. Naging layunin ko na lumikha ng isang salaysay na hindi lang basta pakikinggan, kundi mararamdaman. Isang kwentong yayakap sa inyong mga puso sa gitna ng inyong mga sariling laban sa buhay. Sapagkat ang kwento ni Hiraya ay kwento nating lahat. Ito ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa karangyaan, kundi sa katapatan at sa kakayahang manatili sa tabi ng minamahal sa pinakamadilim na sandali. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi pati na rin sa sarili, upang tuluyang makalaya sa mga tanikala ng nakaraan. At higit sa lahat, ito ay kuwento ng pag-asa na gaano man karaming beses tayong madapa, laging may puwang para bumangon at magsimulang muli. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang aral na iniwan sa inyo ng kwentong ito? Sa anong paraan kayo naantig ng paglalakbay ni Hiraya at Alon? Ibahagi ninyo po ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Bawat salita mula sa inyo ay mahalaga at nagsisilbing inspirasyon sa akin. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong lingkod, laging nagpapaalala na ang bawat puso ay may kwentong karapat-dapat pakinggan. Use arrow up and arrow down to select a turn, enter to jump to it, and escape to return to the chat.